Papakita. Ayan. Sorry, no? Ibibigay ko sa PowerPoint. Ayan. Itong taong ito, siya po ay nabuhay ng mga 1930s to 40s. At meron pong napakagandang pag-aaral taong ito regarding sa humanity. Yan. Ayan po. Siguro nakilala sa kanya, si Abraham Maslow. Okay? So, si Abraham Maslow ay isa po siyang masabi nating leading psychologist nung panahon po niya. Ayan. So, one of the most influential psychologists according to the Wikipedia of the 21st century. In his landmark work, Motivation and Personality, ito po yung kanyang talagang libro, meron po siya sinabi doon, he argued that human beings are not merely driven by instinct. Okay, kaya pag-usapan namin sa care group, ano ba yung distinction ng pagkakalikha ng Diyos sa tao at pagkakalikha ng Diyos sa ibang nilalang or hayop sa mundo ibabaw na ito. So not just driven by instinct, survival or pleasure, rather, sabi niya ganyan, they possess an innate desire to grow, develop, and become the fullness version of themselves. So yan po yung sa mga observation ni Maslow in regarding sa pagkatao o sa humanity. Meron po siyang mga tinatawag na the 5 hierarchy of needs. May 4 daw po ng mga pangangailangan ang tao according sa kanya, based sa kanyang discovery. Number 1, yung tinatawag na human needs, physiological needs. Masarap po ito. Sa pinaka pangailangan ng tao, physiological needs. Kasi yung physiological needs, nandiyan yung food, water, sleep. Kailangan po ng ating physical. Then sabi niya, the next is yung tinatawag na safety needs ng tao. Ano ba yun? Yung security, stability, and even protection. Then, sinabi niya rin, hindi lang yun ang pangailangan ng tao, kundi meron pa tawag na love and belongingness needs. Di ba? Hindi maganda naman na wala kang kinabibilangan. Di ba? May kasabihan na no man is an island. So, bahagi ito ng kanyang research na ang tao ay meron ding pangailangan in terms of love and belongingness. Diyan pumapasok yung tawag na relationship. God created us to relate to one another. Diyan pumapasok yung tawag na family. Yung belongingness. Diyan pumapasok yung tawag na community. Ayan. So pag isang tao ay wala siyang pakikipag-ugnayan sa kapwa niya, siya po ay wala sa pamilya at wala sa community, malungkot po ang kanyang buhay. Di ba? So, kailangan po na sabi niya, that's part of the needs of a person. And, yung last is tinatawag na esteem o self-esteem needs na pangailangan ng tao. So, ano ba yun? Number 1 is respect. Di ba lahat naman tayo, we need to feel respected. Tama ba? Isa po sa pangailangan din yan tayo. Pangalawa is, sabi niya, according sa kanyang observation, is about achievement and recognition. So ito yung mga observation ni Abraham Maslow na people are driven toward fulfillment. Kaya ang tao, siya ay nabubuhay because he is driven or she is driven for fulfillment. At ito po yung gusto kong pag-usapan natin sa mga ito regarding fulfillment.
ano ba talaga ang nagbibigay sa atin ng fulfillment sa buhay? What really gives us fulfillment in our life? It is our work, it is our achievement, it is our status of life, it is our family. Ano ba talaga ang nagbibigay sa atin ng totoong fulfillment sa buhay? So open our Bible in Colossians chapter 2, verse 10. Isang verse lang po yung ating pag-uusapan. Yan. Colossians chapter 2, verse 10. Basahin po ng amen. Ano mga nakakita na? Babasahin po sa Tagalog at basahin natin din sa Ingles para mas makita natin kung ano po yung kapahayagan ng salita ng Panginoon sa mga oras nito. Sa Tagalog, Colosas Kabanata 2 at versikulo 10. Yan. Sinasabi sa Tagalog, kaya't nalubos ang inyong pagiging, nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Sabi po doon sa NIV version ng Colossus, and you had been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. Kaya ito po ay aking binigyan po ng title na Made Full in Christ. Sino po ditong madalas makabili ng Made in China? Madalas kang mag-Daiso, ha? Diba? Pag sinabi mong Daiso, di ba? Di man lahat ng produkto ng Daiso galing ng China. Pero madalas, no, pag bibili ko ng produkto sa Daiso, especially sa mga bike, sa mga gamit doon sa mga electrical, gamit doon sa mga yung mga liyabi po ba? Yung mga screw, ayan. Yan po. At meron parang notion na pag sinabi mong made in China, parang hindi siya ganun ka-reliable. Diba? Pero di po ba alam ngayon na ang China ngayon ay isa po sa mga nagiging magandang manufacture ng sasakyan. Sumisikat po ngayon ang kanilang mga China cars. Ngayon, dahil nga alam natin, pag sila yung made in China, parang hindi maganda. Pero pag sila yung made in Germany, made in US, it seems like there is a quality. No? Made in Korea. Alam po, ang bansa Korea, talagang they are very proud sa kanilang pong produkto. Pero ano pa yung made in the Philippines? Meron bang magandang ginawa ang Pilipinas sa produkto na kinakaan natin? Meron. Ha? Native products, mga native. Until now, kilala tayo sa isang napakagandang produkto sa magitan ng mangga. Kaya wala talaga tatalo sa mango sa atin. When say Guimaras mango, kailan Pilipinas ka sa ganyan. So mga kapatid, ano ba sinasabi ng Biblia sa atin ngayon? And in Him, you have been made complete. So sa mga nagtiwala sa Panginoon, sa mga nanalig sa Diyos, sa mga lumalakad na kasama ni Kristo, sa mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ni Jesus, ang declaration ng Bible is tayo ay ginawang buo sa pamamagitan ni Kristo. Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, isa ito sa napakahalagang kapahayagan ng Biblia sa mga po sumusunod sa pangalan ng Jesus, na tayo po ay ganap na sa harapan ng Diyos. We feel we are already made complete in the sight of God. So the believers in Colossae, kung ating po pag-aaralan ito, they are facing teaching
na nagbibigay sa kanila ng pangaral na hindi daw enough si Kristo. So, kailangan daw ng mga extra or additional requirement in order for you to experience more Christ. Yan po yung sitwasyon ng believers ng Colossae. Kagaya ng kung ating pag-aaralan, hindi lang enough na tinanggap mo si Kristo. Kailangan may extra gagawin ka pa. Kagaya ng mga spiritualism experience, kailangan ng mga secret knowledge and religious regulation and human tradition. Yun po yung katuruan sa mga Colossae para mas masabi nila na mas ma-experience mo ang kabuuan ni Kristo. But Paul responds to this kind of teaching na hindi ito kailangan. In fact, sinabi niya sa kanyang sa Colossians chapter 2 verse 10, si Kristo, pag nasa buhay mo, siya ang kabuuan ng iyong pagkatao. Amen. Enough na si Jesus sa buhay na ito. So mga kapatid, kung totoo ang sinasabi ng Biblia, if Christ is already enough for us, to the believers, to the church, why those so many believers still live as though something is missing? Kung ang kapahayagan ng Bible na si Kristo pala ay kasapatan na sa buhay ng isang mananampalataya, na once tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ay siya na ang kasapatan mo. You have been already made complete in Christ. But the question is, why until now, many Christians, they still living something that is missing in their life? Despite that the Word of God declared to us right now, declared to every one of us, na sinasabi ng Bible, we are already complete. We are already full in Christ Jesus. But still, many Christians continue to search for something more in their life. Bakit kaya? Why? Ano po yung reason? Bakit maraming mga Christians still search for more in their life? Because most of the time, we often look for fulfillment in the places where God never intended for us to find. Kasi bakit? Karamihan po, we are looking for fulfillment sa mga bagay na hindi naman nais ng Diyos sa atin na hanapin. Kaya sa mga oras na ito mga kapatid, ating pong tignan yung tatlong katotohanan sa bersikulo na ito upang pag-aralan natin ano ba ang kapahayagan ng salita ng Panginoon. Bakit sinabi na once you are in Christ, you are already complete. Pag sinabi mong complete, walang labis, walang kulang. Tama ba? Pag sinabi mong complete, ito ay hindi sobra, hindi sakto, kundi eksakto ka kung saan ka tinawag ng Panginoon. Complete nga eh. Kung halimbawa, 100% gold yan, at pag yan ay 18%, ay 18K, hindi yung 100% gold. So, hindi kompleto yan. Kung baga sa sinigang, hindi masarap ang sinigang pag kulang yung asin. Di ba? Kasabihin mong, maganda na yung karne, napalambutan mo na maayos yung karne, na, kompleto na yung sahog. Pero pag kulang minsan ng magic sarap, ng asin, parang hindi kompleto. No? Ganon din po yung buhay Kristiyano mga kapatid. Pag hindi natin naintindihan ang sinasabi ng Panginoon na kanyang kalooban, parang kulang minsan ang ating buhay. So tingnan po natin yung tatlong bagay na katotohanan regarding completeness in Christ. Para mas maintindihan natin that we are made full in Christ, number one is we need to identify the empty pursuit of human completeness. Anong ibig sabihin ito mga kapatid?
Sinabi ito ni Apostle Pablo, before Apostle Paul declare to the believers of Colossae about completeness, Paul addressed first those false teaching throughout the whole chapter. Kung babasahin natin yung buong chapter 2 ng Colossae, in verse 8, tignan po natin. Sa verse 8, sabi daw sa verse 8, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition, according to the elemental spirit of the world, and not according to Christ. Ito po yung ginagawa ng panahon nila noon, nila Apostol Pablo, may mga taong nagpa-practice sila ng ganitong bagay. Why? Isa lang naman ang kanilang ginagawa. Why they're practicing this? Because they want fulfillment in their life. Kaya sabi ng Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa ganitong mga practices. Nagawa lang yan sa human tradition. Ano pa? In verse 16 and 18, sinasabi dito ng Apostol Pablo, therefore, sabi niya, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, with regards to festival, new moon Sabbath, new moon or Sabbath. These are shadow of things to come. In verse 18 said, sabi ng Apostol Pablo, let no one disqualify you, insisting as asceticism and worship of angel, going on in the details about vision. Ito yung mga dinil ni Apostol Pablo na nagbibigay ng kalituhan sa believers sa Colossae regarding sa pagiging fulfillment ng bilang isang tao. Parang sinasabi nila na hindi enough si Kristo, mga kapatid. Kailangan pang pumunta sa bundok at magkaroon ka ng meditation. Para ito yung sinasabi nila. Kailangan pa ng ibang practices para mas magawa pa yung fulfillment plus Christ. Parang sinasabi na ni Apostol Pablo sa mga kanyang mga believers in Colossae na hindi sapat na kayo ay makinig sa mga filosofiya na yan na gawa lang ng mga tao. Apostle Paul disregard those things. Kasi nga, ang kanya sinasabi nito, Jesus Christ is the fullness of everything. Bakit mahalaga na ito'y ituro ng Apostol Pablo sa bansang Colossae? Para po hindi mabaliwala ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Christ is the fullness of God. Kaya kung ating babasahin po yung chapter 2 ng Colossae, dito makita po natin sa chapter 1 and chapter 2, ipinakita na Apostol Pablo na si Kristo talaga ang kabuuan ng kabuuan ng Diyos. Christ is the fulfillment, the exact epitome of God. So tingnan po natin, ano ba yung mga pinopromote ng mga false teacher na ito doon sa Church of Colossae? Number 1, yung tatawag na human philosophy. Ano ba ibig sabihin ng human philosophy? Yung mga pananaw ng mga tao sa mundong ibabaw na ito. I will give you some example. The philosophy of success and achievement. Again, the Bible is not against success and achievement, mga kapatid. In fact, kung meron man nagsasucceed at nag-achieve sa mundong ito, dapat mga anak ng Diyos. Ayun po ba? Kasi bakit? Sabi ng Bible, nasa atin ang karunungan ng Panginoon. Pero, if your worth is determined by your accomplishment, hindi ito magbibigay sa atin ng tunay na fulfillment sa ating buhay. Society often measure value by career, success, influence, wealth. And most of the time, many people, when they have achievement in their life, they become their identity. Bakit hindi ito maganda na philosophy
sa buhay po ng isang tao. Because when time you get failure, pag ikaw ay nagkamali sa bagay na ito, di ba napakasakit? Pag ikaw ay, pag hindi mo na-meet ang standard, di ba napakasakit nito? Mga kapatid, saan ang mataas ng suicidal rate na bansa? Meron ba kang idea? Bakit isa sa mga mataas ang rate ng suicidal rate ng isang bansa ay ang bansang Korea? Bakit? Even Japan. But this country, ito po yung mga progressive country. No? Wala po sa tinatawag na sa third world country. Wala po sila. Ito po yung mga bansang mayayaman. Ito po yung mga bansang progresibo. Pero base sa pag-aaral, isa sila sa mataas na rate ng mga nagpapakamatay. Ano kayo yung reason? What do you think is the reason? Bakit ang mga progresibong bansa na ito, doon pa nagkakaroon ng mas mataas na rate of mga suicidal? Mga kapatid, because may tinatawag silang societal standard. Na parang pag hindi mo abot ang standard ng karamihan, you are rejected to the community. Di ba isa nga sa sinasabi ni Maslow kanina, na needs ng tao is belongingness. Paano pag hindi mo tanggap, di ka tanggap siya sa komunidad? Di ba pag isang tao feel rejected, ano po yung nagiging impact sa buhay ng isang tao pag siya dahil na-reject? Nagpo-cause ng low self-esteem. Tama ba? So, mag-reflect siya na siya mismo ay bababa yung kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili. Kaya minsan nagugulat tayo, bakit sa isang progresibong bansa, ba't doon maraming mga suicidal rate? Kasi nga may standard of society sila eh. Halimbawa sa bansang Korea, kailangan ito lagi may nagpaparitoke. Di ba? Pag hindi ka nagpaparitoke, hindi ka in. Di ba? Eh, ang hirap po, magkano po magparitoke ngayon dito, mahal. Di ba? Kaya magugulat ka, sikat na artista, para yung sinira ni Samuel noong nakaraan, di ba? Isang Miss Universe. Abogada pa siya. Tumalon siya sa building, nagpamatay siya. Why? Because there is a societal standard na kailangan niyang imit, pero feeling niya, hindi na niya kaya imit yun. And the best way to do that is to kill and to suicide. Ito yung mga nakita natin. Ito yung mga reason. Bakit maraming nagpapakamatay, especially sa mga bansang progressive? Because of their societal standard. Sa Pilipinas, magulat ka. Wala nang makain, hangiti ba yung mga tao sa Pilipinas? Di ba? Di ba? Sa Baguio. Di ba? Ito natin, di ba? Sa Pilipinas. Kung meron man namatay doon, mga nasagasaan, di ba? Kasi lasing, di ba? So mga kapatid, why? Because most of people, they find fulfillment on the so-called societal standard. Na pag hindi mo na, pag wala ka ng pwedeng gawin, dahil po, halimbawa, dito po sa bansang, I think, sa bansang Amerika, kailangan talaga may bahay ka dyan para makonsider ka na may respeto ka, isa kang taong may dignidad. Pero pag isa kang taong palaboy-laboy lang ang tingin sa'yo, wala kang kwento sa society. Kaya mahalaga mga kapatid, yung sinabi ni Apostol Pablo, na dapat ang ating fulfillment sa buhay o yung kabuuan ng ating buhay ay hindi nakabatay sa anumang societal standard ng mundo ito. Nakabatay kung paano patinuring ng Diyos bilang kanyang anak at ginawa kanyang isang buo bilang kanyang anak. If you learn that Word of God, wisdom na binigay ng Panginoon sa atin, marami sa atin mga kapatid,
magkakaroon ng mas lalong matibay na pundasyon ng buhay sa mundo ito. Kasi bakit? Kung alam mo na si Kristo pala ang kabuuan mo, ano ngayon kung wala ka? Masaya ka pa rin kasi bakit? Christ is in you. Amen ba? Amen. Ano ngayon kung medyo mas mayaman na yung mga kaibigan mo? Mga classmate mo natin na talagang nasa peak na sila ng kanilang achievement ngayon. Maybe marami tayong mga classmates ngayon, nag-around the world na. Pero sa atin, around lang tayo, di ba? Walang world, di ba? Di ba? You're just going around, pero walang word. Ano mo yun? Pero maganda, may Kristo ka. Amen. If you find fulfillment in Christ, human emptiness will be fulfilled now. Ang problema, maraming mga tao, hinahati na ang kanilang completeness sa standard ng mundo ito. Kung may kotse, dapat lahat ay may kotse. Kung may bahay, dapat lahat ay may bahay. Eh paano? May mga pagkakataon talaga na hindi mo na kahit i-meet yung standard na yan. And most of the time, if you don't belong to the society, ano yung parating sa'yo? You feel rejected. Don't worry. If the society rejects you, don't worry. Christ is embracing you. Amen po ba? Kasi dati naman ang panahon, ang society naman nagbabago talaga eh. Sooner or later, lahat ng bagay sa mundo nito ay walang permanente. Si Kristo lang talaga ang permanente sa ating buhay. So ito yung mga sinasabi ng Apostol Pablo sa kanyang turo in Colossae. Yung mga false teachers na nagpo-promote ng human philosophy, yung mga false teachers na nagpo-promote pa ng mga religious rituals. Kung baga, hindi lang inata si Kristo at tanggapin mo. Kailangan pa ng mga ritual sa buhay mo. Sino dito po nakakita ng mga matinding klase, yung mga weird ceremonies of rituals ng mga religion? Meron ba kayong mga nakita dito? Kung sa TV? You know what ang pinaka mga weird and pinaka mga, sabi nating, nakakatakot na mga practices ng mga ritual is yung mga Hindu at Buddhist. Alam niyo ba na meron silang mga ritual na lumalakad sila sa baga? They have that kind of rituals. Kaya umali, lalakad ka sa baga. And for them, pag ginagawa nila yun at nakatawid sila doon, that's their fulfillment. Anong fulfillment? Laknos yung paa mo mga kapatid. Baka di nga mga pagmedyas noon. But these people, they are looking for fulfillment on those kind of rituals. Sa Pilipinas, ano po yung talagang alam na alam natin na ginagawa ng mga Pilipino? Para masabi nila na sila ay religious, masabi nila na sila ay fulfilled. Ano yung pinaka number one? Diba? Yung sinakulo. Alam niyo ba, meron pong kaibigan na taga San Matias, Pampanga. Na yung palang ano ron, yung palang mga nagpapao sa Rose, umiinom muna pala yun. Umiinom daw muna. Kasi ba, parang di na maramdaman yung pagpapako. Imagine that, di ba? These people, they're fine. Their pursuit of completeness through those religious acts. Pero alam naman natin na hindi naman talaga pagbibigay ng kasapatan sa buhay ng isang tao. O right after na sinakulo, ano nangyari? Balik ulit ito sa inuutan, di ba? Balik ulit sa buhay. Walang nangyari. Ito yung mga ginagawa ko ng mga tao. Iba naman yung tatawag ng mga mystical experiences. Sino po naka-experience yung tatawag na deja vu? Ano yung sabihin ng deja vu? Yung parang nangyari ito. Uy, alam mo, pag nagawa mo yan, may third eye ka raw. Di ba? Nakakita ka ng mga bagay. Pero, mga kapatid, hindi naman talaga lingis sa kalaman natin na sa mundong bago na ito, bukod sa atin na nilalang ng Diyos, ay meron pa tayo ibang kasama. Di ba?
Si Samuel, nakakita raw ito ng white lady. Nung bata siya, I don't know. White lady. Nakakita raw siya. Sino pong mga naka-experience ng ganyan? Yung mga, akala mo mag-isa ka sa bahay, meron mo pala ibang kasama. Di ba? So parang, pag sinasabi nila, kung nakakita ko ng mga bagay na yan, sabi ng iba, mapalad ka raw. Ano mapalad? Diba? Parang, you are more spiritual than the other person. Yan po yung mga gusto ng mga taong naghahanap po sila ng kanilang fulfillment sa buhay. Iba naman, ako na po sa Paul, yung mga tatawag na legalistic regulation. Na para bang bago tayo pumunta ng church, kailangan mo nang mag-offer tayo ng mga manok. Alam niyo po sa probinsya namin, pag namatay ang kamag-anak, di ba? O, alam niyo, may tawag kami sa Ilocano Gunggul. Ayan. Pag nilibing na yung kami lang namatay, magsusunod kami ng dayami. Tapos yung yung abono, yun yung kukuskus mo sa ulo. Naranasan ko po yun. Tapos, yung naglalagay ng mga puti dito sa ano? Tapos yung may itim dito. So, napakarami natin mga legalistic regulation na minsan, yung mga ganun mga regulation, wala naman ng kinalaman minsan sa ating buhay na. Na hindi naman nakapagbibigay ng kabuuan sa atin, hindi nagtuturo sa atin ng tamang kaisipan para mas malapit sa Panginoon. But many people doing those practices. Naalala ko pa nga yung ate ko noon, yung pinsan ko na ate noon. Umuwi siya ng gabi, galing sa eskwelahan, tapos may kailangan siyang i-cover ng mga libro. So ginawa niya, mga 8 p.m. na yun, naggupit-gupit siya, nagalit yung tito ko. Sabi niya, pag gabi walang naglilinis, kailangan bukas, maipasa niya. O, di na pagkita yung ate ko dahil hindi na cover yung kanyang mga libro. Dahil nga doon sa bawal maglinis pag gabi. So, ito yung mga legalism na regulation. Marami tayong mga pelikulang ganyan. We are sometimes, hindi natin alam minsan, na tayo minsan, kahit na tayo nakakaya na kay Kristo, dala-dala pa rin natin yung mga ganyan sa ating buhay. Di ba? Sa mga negosyante, di ba? Pag yung unang benta na pera, pinapalo doon sa mga ano na, di ba? Para doon. Anong kinalaman doon? Usaya mo yung sales talk mo, di ba? Refine your skill in doing your business. Marami yun. Pero mga kapatid, may isang is this American businessman. I think yes, businessman. Ay, hindi siya American. Isa siyang taga Middle East. Mayaman siyang tao. Meron siyang sinabi. Alam niyo sinabi niya? Ito, based on scientific talaga ito. Sinabi niya ganyan. One of the teaching of my father, sabi niya ganyan. Pag kumakain kami, walang magsasabi dapat ng bad words. Noong una, parang, it's just, parang, ano lang yan, kasabihan, kawikaan. But you know what? Pinrove yan ng science. Na ang sabi niya, na ang mundong ating ginagalawan is full of vibration. Na huwag ka raw magsasalita ng masama pagkaharap mo ang tubig. Kaya maingat ako. Meron in experiment ang Japan, ang mga Hapon regarding sa tubig. Na meron isang tubig na wala silang ibang ginawa kundi puro maganda. Tapos may isang tubig naman na wala silang ibang ginawa kundi mga pangit na sinasabi.
in-experiment po nila yun. Nagulat sila, may ibang identity na nangyayari sa tubig. At doon naman sa doon naman sa tubig na puro maganda sinasabi. Merong magandang yes, in a molecular kumbaga level. Hindi na nakikita. So ibig sabihin, sabi niya, when you are in the front of the table, don't ever see bad things. Kasi bakit? Ina-absorb daw yun. Kasi nga vibration, di ba? Ina-absorb daw yun ng water. Halimbawa, nagsabi sa taas ng masama, may dala kang tubig. Huwag mo rin iinumin yan. Why? Because the water absorbed that vibration. It sounds tama naman, di ba? Yes. Anong turo ng Bible? Anong turo ng salita ng Panginoon? Di ba? Dapat ang mga anak ng Diyos ay laging nagpapasalamat sa Kanya. Tama ng Biblia. Sabi ko, yung time na yon, hindi ko na, that's siguro mga isang buwan na kalipas, pero hindi mawala sa isip ko. Pinag-iisipan ko siya. Kaya mga kapatid, Apostle Paul, trying to explain to the Colossians believers that this kind of false teachers are promoting human pursuit, but empty. In order for it to be complete, this human pursuit, the human philosophy, the religious rituals, mystical experience, and legalism, ito yung mga it ends for nothing. Kaya sabi ni Apostle Paul, you are already complete in Christ. Wala nang dagdag. Hindi mo na kailangan magpapakaw sa cross, hindi mo na kailangan lumuhod sa church. Wala na. Once you are in Christ, your life is already complete. Para bang minsan, tayong mga tao, tayong mga Pilipino minsan, mahilig tayo sa mga accessories. Diba? Alam mo, bumili mo ng bagong cellphone. Parang yung bagong cellphone, parang kulang pa. Kailangan ng parang magandang case. Diba? May case na parang maganda pa, may lagyan natin ng konti pang sa gilid. Kumbaga, ano ba yung purpose ng cellphone? It's to communicate. Communication, di ba? Pero parang feeling ng karamihan, kulang yung cellphone, kulang pa yung pagka-invento ng cellphone. They put many accessories na minsan hindi naman nakailangan. Ganyan din po minsan ang buhay Kristiyano. Once you are in Christ, mga kapatid, there's no necessary things that we need to do in life. Hindi mo na kailangan magpatawas pag ikaw ay may sakit. Because we have a great healer, Jehovah Rapha. Di ba? Ngayon, kung nasa sitwasyon ka na may problema ka, at ikaw sabi natin, kulang ka sa panggastos, meron tayong Diyos na nagbibigay ng oportunidad. Kaya pinag-usapan namin sa aming care group kanina na gaano makakilala ng Diyos. Kaya lang natin ang Panginoon. Kaya sabi ko na, ngayon, dahil ang Diyos ang gumawa sa atin at nagka-problema ka sa buhay, saan ka pwedeng lumapit? Sa Diyos. Lord, wala akong pera ngayon. Anong gagawin ko? Lapit ka sa Panginoon. Oh, ituro ng Panginoon ng good money stewardship. Sabihin ni Lord, yung bang binigay ko na blessing sa iyo, kumusta na? Na-manage mo ba ng maayos o baka lang nawaldas mo? Diba? Remember the parable of the prodigal son. Yung prodigal son, binless siya ng kanyang tatay. Pero ang nangyari sa yaman na meron siya, winaldas niya lang eh. Kaya minsan, pag tayo lumalapit sa Panginoon, sa mga problema natin, God will give us a solution to our problem. Kaya mga kapatid, maliwanag na ang Panginoon ang kasapatan
ng ating buhay. So we need to identify those empty pursuit of human completeness. Kung yung iba, bago sila magising, kailangan may mga ritual muna sila para maging fulfilled sila sa buong maghapon. No. Sa atin hindi. Si Kristo lang ang ating completeness sa ating buhay. Pagising mo sa umaga, magpasalamat ka agad sa ating Panginoon. That's our fulfillment. Hindi mo na kailangan pang mag-meditate at hindi mo na kailangan kung ano pa yung mga dapat gawin. No. Christ is already enough sa buhay natin. Bilang mga Kristiyano, what have you been adding to Christ in order for you to feel complete? Minsan na tayong ganun, di ba? Kristiyano ka na pero parang mas kailangan pa yatang umaten ng mga yung mga nagsusumba para mas maging okay pa ako pakiramdam ko. Parang kailangan ko pa yata ng mga ibang community para mas feel ko na mas masaya ako. Di ba? Minsan may mga ganyan mga tao, they search for something although they're already Christian. No, sabi ng Bible, si Kristo lang, sapat na sa buhay natin. Dapat mayakap natin yung maturuan ng Bible ngayon. Christ is already our fulfillment. Hindi kailangan mag-extra effort pa. Sabi nga ng Bible, binuo na tayo ni Kristo. Pero ang karamihan ng mga tao, even mga Christian, sometimes they look for success, ministry recognition, relationship, financial security, even spiritual performance. Kaya maraming mga churches ngayon, pupunta sa church, hindi para sumambanay, para tignan yung mga mahuhusay at magagaling ng mga ministers of the Lord. Especially if you are in the big church. Kung nakatin nakuha sa mga malaking simbahan, grabe. Minsan, hindi na minsan nagiging pagsamba yung pangyayari, nagiging entertainment showcase na. Lahat ng mga kumakanta, ang gagaling, ang uhusay, ang ganda ng mga lights, no? Nag-iba-iba yung mga kulay na, para nasa diskuhan ka na. Minsan, hindi na worship ang nangyayari, entertainment showcase na. Kaya mga kapatid, ano ba yung kailangan pang idagdag para kay Kristo? Si Kristo lang, sapat na. Amen? May pera o wala, may rice o wala, sapat na si Kristo sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Whenever people believe Christ is insufficient, they certainly begin to search elsewhere. Ulitin ko mga kapatid. When a believer believes that Christ is insufficient, they certainly begin to search other to give them fulfillment. But Paul points us away from what is lacking towards the one who lacks nothing. Ito yung mga dalawang kay Apostol Pablo na pinapoint tayo doon at inaalis sa atin kung ano yung wala sa atin at itinuturo sa atin kung sino ang isang walang pagkukulang. And that is Christ. In which the second truth is discover the fullness found in Christ. Mga kapatid, we need to discover our fullness or completeness that we are found in Christ. Learn that to discover. Kaya nga, ang buhay Kristiyano mga kapatid ay hindi enough na nakilala mo si Kristo. Hindi lang yun. Hindi enough na ikaw ay tumanggap sa Kanya at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kahapon po sa amin pong na-meditate ka sa ng Panginoon sa ating 1 Peter chapter 2. Ang sabi doon, crave the spiritual milk, which is ang salita ng Panginoon. Sabi, bilang mga sanggol, akin pong we need to pray to the spiritual milk, which is the Word of God, as you grow in your salvation. Ibig sabihin, hindi ka lang niligtas ng Panginoon, mga kapatid, dapat ka lumago sa iyong pagkakaligtas sa Diyos. Amen po ba? Para lumago ka sa pagkakaligtas sa Diyos,
kailangan mo, sabi doon, uminom ka ng spiritual na gatas, which is ang salita ng Panginoon. And while you are doing that, you will discover the fullness found in Christ. Kaya sabi doon sa verse 10, For in Him, all the fullness of deity dwells bodily. So dito, makita natin mga kapatid, bago sabihin ni Apostol Pablo yung verse 10, sinabi niya muna yung verse 9. Ano ba yung sinabi sa verse 9? Sabi doon, For in Christ, all the fullness of deity lives in the bodily form. Tagalogin po natin. Para mas maganda. Colossians chapter 2, verse 9. Sabi dito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Yung kalikasan ng kabuuan ng Diyos ay nasa kalikasan ng pagkatao, ng pagiging tao ni Kristo. Eh, sino ba ang Diyos? Di ba siya ang gumawa ng lahat at ng lupa? Ibig sabihin na kay Kristo ang kabuuan ng pagka-Diyos or the fullness of God's deity in the bodily form of Jesus. Bakit mahalaga po yan na malaman natin? At sinabi ni Apostol Pablo yan. The word fullness means totality. Nothing of God is absent in Christ. Okay? Kumbaga, nothing of God absent in Christ. It means, Jesus is not partly God. Kabuuan man ng Diyos na kay Kristo So it means, He is not one spiritual option among many. Christ is not just another spiritual leader or option mo lang, kagaya po ng Hinduism philosophy. Alam niyo po ang Hinduism philosophy? They have 1.3 gods sa kanila. Kaya pag sinishare mo si Kristo sa kanila, sige, dali mo si Kristo sa amin. Para maging part siya ng gods ng mga Hindu. No! Christ is supreme all so-called gods in this world. Kasi nga, nasa kanya katauhan ang kabuuan ng Diyos. Christ is the complete revelation of God. If you truly believe Christ is sufficient for your deepest needs, ano dapat yung ating ginagawa? Kung naniniwala tayo na si Kristo pala ay sapat na sa lahat ng pangailangan natin, ano ba dapat ang atin ang ginagawa? What we should be doing right now? Maybe, ito yung mga taong laging nagpapasalamat sa Diyos. Amen ba? Why? Because they feel that they are already full in Christ. Pag nakita mo itong taong to, kahit anong problema, nararamdaman mo na siya ay masaya dahil ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng kabuuan ng kanyang buhay. So if Christ possesses the fullness of God, so the next question becomes,
What does His fullness means to us? Kung si Kristo ang kabuuan, o siya yung represent exactly ng Panginoon, ano ngayon ang ibig sabihin ng kanyang kabuuan sa atin? What His fullness does mean for us. And this is the very good answer of Apostle Paul to his letter to the believers of Colossae. Sabi niya doon sa verse 2, verse 10, chapter 2, sabi niya, in Him, you had been made complete. It means we need to receive our completeness in Christ since we believe in Him. Hindi sinabi doon na nung nireceive mo si Kristo, doon ko palang nagiging kumpleto. Hindi yun ang sinasabi ng Bible. Manotis po natin. In Him, sabi ng Apostle Paul, you have been made complete. That's the declaration of the Bible. We are already complete since we accept Christ as our Lord and Savior. Notice what Paul says. He does not say, you are becoming complete. You might become complete. Or you will become complete if you perform well. No. Sabi ng Bible, you are already made complete. Buo ka na. Nung ikaw ay nanalig kay Kristo. This completed action is accomplished by God, not based on our own effort. Believers' completeness in Christ is not earned. Is received through union with Christ, our Lord Jesus Christ. So dahil ikaw ay ginawa ka ng complete ng Panginoon, ano dapat ang ating way of living? Mga kapatid, we need to live with full of acceptance in this world. Not doing something para ikaw ay tanggapin. Bakit? Sabi nga ng Bible, you already made complete in Christ Jesus. Kumbaga, you are already fully accepted in Christ. Ang pagkatao mo, ang buhay mo, ay buo na kay Kristo. That's the reality. Yan ang sabi ng Panginoon sa atin. Kaya minsan, the problem sometimes sa atin, pag hindi natin alam yung ating completeness in Christ at darating tayo sa mga crucial moment ng ating buhay, ano po yung kadalasan nangyayari sa atin? We feel devastated. We feel lost. We feel bankrupt. No. Human feelings ay hindi po yan nagbibigay sa atin na hindi tayo complete sa harapan ng Panginoon. We are already made complete in Christ. At yan, nangyari yan, not based on your performance. Amen po ba? Hindi dahil sa, lagi kang umaatin ng church, lagi kang nag-pray, lagi kang nagbabasa ng Bible, hindi ka doon nagiging complete. Kompleto ka na, sabi ng Bible. Because completeness is not earned. Many people spend their lives trying to earn significance. The gospel teaches right now that every believers who accept Christ as their Lord and Savior are already complete in Christ. Kaya mga kapatid, ngayon po ay naglilingkod tayo sa Diyos not to gain, to be more loved by God. No. Kaya ngayon mga kapatid, tayo ay pupunta ng simbahan para sabihin nila, para mas maging kumpleto pa ako sa Panginoon. You are already complete. Being complete in Christ is apart from human effort. Kaya mga kapatid,
Kaya tayo naglilingkod sa Diyos. Kasi bakit? We are already complete in Christ Jesus. Amen po ba? Yan dapat yung ating kaisipan. Yan yung tamang kaisipan bilang isang Christian. Kaya ako sumusuporta sa KCP, Filipinos, because I'm already complete by Christ. Ano ba pwede kong gawin? Kompleto na ang buhay ko kay Jesus. Kaya yung buhay ko na meron ngayon, ipaglilingkod ko na sa Diyos nagbigay sa atin ng kasapatan sa ating buhay. Amen po ba? At habang ginagawa mo yun, doon mo mas mai-experience ang fullness of life na ibinigay sa iyo ni Kristo. Kaya maraming mga tao, nagtataka tayo, kahit na minsan hirap sa buhay, paglilingkod pa rin. Kasi bakit? Deep inside in their heart, there is completeness sa buhay nila pag sila naglilingkod sa Panginoon. At ito minsan yung hindi nakikita ng ibang tao sa atin. Masarap maglingkod sa Panginoon. It make us whole, it make us complete. The question is, mga kapatid, are you still living for acceptance or striving to be accepted? Pag yan ang buhay ng mga kapatid, you will still in the emptiness of life. But remember, God made you already complete. Yet someone might ask, pwede magtanong, if I am complete in Christ, should I trust Him with every area of my life? If Christ made me complete, should I trust Him in every area of my life? Apostle Paul has given the final answer to this question. Sabi doon sa chapter 2, verse 10, you have been given fullness in Christ. And the next phrase is, who is the head over every power and authority. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Yes, pwede kong ipagkatiwala ang lahat ng area ng aking buhay kay Jesus. Pwede kong ipagkatiwala ang lahat ng aspeto ng aking buhay kay Jesus. Bakit? Because Christ is supreme all over everything. Christ is supreme all over everything. The Bible tells us that He is the head over every ruler and authority in this world. It means Christ is not merely sufficient. Christ is not merely sufficient. Hindi lang si Kristo ang kasapatan ng buhay natin, kundi Christ also is supreme. He is supreme to every human authority. He is supreme to every demonic power. He is supreme even to those who are political authority in this world. He is also supreme to any kind of spiritual authority. Sinasabi nito, all these things are under His rulership. Christ is not merely sufficient, He is also supreme. Kaya karapat dapat siyang ipagkatiwala din yung lahat ng aspeto ng ating buhay sa Kanya. Amen po ba? Because Christ is not just merely sufficient, He is also supreme. Sino po ito nakasakay ng barko? Diba siguro dyan si Kuya Andy, siyempre, gagamitan ako siya, papupunta natin ng Manila. Ako, I think, twice lang ako nakasakay ng barko nung pumunta ako nung una sa Cebu at nung pumunta ako sa Masbate. Yung unang punta namin, nung una kong sakay ng barko, napakaganda ng dagat. Pero yung pangalawa, kasi doon kasi sa Masbate,
pumunta kami ng una, sa may bandang, I think, nalimutan ko yung pier ko, so, bandang Sorsogon na yata. May, Tabaco ba yun? Meron doon kasi na 2 oras lang yung biyahe, nasa Masbate ka na. Masbate City. So, okay yun. Pero yung last sinakyan namin, nung pauwi na kami ng La Union, meron kaming sinakyan na 7 hours yung biyahe. Inip na inip ako talaga mga kapatid. Bandang Quezon po yung pier na yun eh. I forgot the pier. 7 hours yung biyahe. At dumating po yung point na sa kalagitnaan ng biyahe, gabi pa naman, lumakas talaga yung alon. O dumaron akong lumangoy. Pero siyempre, napakarami po ako sa isip mo. Di ba? Pag tumaw dito, di ba? Anong mangyayari, di ba? Sa kalagitnaan ka ng dagat, baka makain ka ng pating. Alam mo yung ganun yung isip mo, di ba? What if sumakay ka ng isang barko at in the midst of yung paglalayag ninyo, biglang suma ang panahon. Nagkaroon ng malakas na hangin ng bagyo. Anong pwede mo maramdaman? Of course, number 1, kakabahan ka. Di ba? Lalo na pag yung barko tumatali-talilig na. But, knowingly, tapos bigla mong nalaman na yung palang kapitan ng barko ay napakarami ng experience sa ganitong mga sitwasyon para patakbuhin ang barko. Next question, ano may mararamdaman mo? You will feel peace in your heart, di ba? So it means your peace is not now based on what happened in the outside. Your now peace is now connected to the captain. Ano po ba? Yung kapayapaan na nararamdaman mo, hindi naman nakabase kung gaano kaganda ang panahon, gaano kakayos ang sitwasyon. Yung kapayapaan mo ngayon ay nakabase na sa husay at galing ng kapitan. The same with our life, mga kapatid. If you know that your captain is supreme, full of authority, whatever happens in this world, magkagulo na siya sa Pilipinas, ano man ang mangyayari sa ating Senado, pero panatag ka, may kapayapaan ka. Kasi bakit? Our captain is supreme of everything. Amen. Amen po ba? Maybe ngayon, may mga pagdadaanan kang problema. Maybe ngayon, parang hindi mo na parang masolve yung sitwasyon mo. Tandaan mo, focus on the captain. He is supreme of everything. And we can rest in Christ's supremacy. Tandaan natin, lahat ng bagay sa mundo, lilipas din yan. Ano po ba? Lilipas din yan. Mahalaga, matutunan natin na tayo ay magpahinga sa kamay ng makapangyarihan Diyos. Yun ang maganda. Yun yung assurance. Yun yung sinasabi ng Bible. Kaya tayo ay nakaka-feel ng completeness sa ating buhay because we are resting now in the hands of the powerful God, the Almighty God. Alam ko mga kapatid, sa panahon ngayon, nagbabago yata ng crackdown. Ako ba? Meron ba? Alam ko meron eh. Wala? Wala naman. Alam ko nakarang parang may nabasa ako from meron daw eh. Salamat kung wala. Kaya minsan iniisip ko ngayon, dahil sa nabasa ko na yun, kung itutuloy pa ba natin yung 3 on 3? Kasi yun yung reason ng alam, di ba? That's the reason last year, kaya hindi tayo nakapag-kurso ng 3 on 3 dahil sa bagay na yan. Di ba? Na-extend na na-extend. But alam ko mga kapatid, hindi tayo nakatingin kung ano na yung nangyayari sa mundo nito. Hindi tayo nakatingin kung ano man yung declaration. Nakatingin tayo ngayon. Why? Because we have a supreme being that is in us. That is Christ Jesus, our Lord. Christ is not just sufficient. He is also supreme. Kaya ano mangyayari? Pag naramdaman mo na yung, pag nalaman na yung captain mo pala is magaling pala sa mga panahon ng bagyo, ano mangyayari sa'yo? Your fear become now little by little diminish, and peace now become now in your heart. Not to the peace of the surrounding, but peace to that country.
Mga kapatid, ang ating pinaka-great captain sa ating buhay, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Amen po ba? Kahapon din po, nagsimula rin kami ng tuklasin sa bahay. Akala nyo, kaya rin po tuklasin? Nagtuklasin po din po kami kasama ng mga anak ko. At ang una po namin kinanta sa likod po ng tuklasin. Alam niyo po, kasi meron pong songs dito. Alam niyo po yung una namin kinanta rito? Shepherd of my soul. Hallelujah. Sometimes, mga kapatid, masyadong distracted what's happening from the outside. Let's go back to what Christ is telling to us. Balik tayo, mga kapatid, kung sinasabi ng ating captain sa ating buhay. Magpahinga tayo sa kapangyarihan na meron si Kristo sa ating buhay. Sometimes, kung pwede natin huwag mo nang isipin kung ano man yung problema natin, pwede bang mag-rest muna tayo sa presensya ng Panginoon. Lord, I have many problems today, but I will choose to rest first in your presence. At naniniwala ko, may magagawa ka sa aking buhay. Maybe today, hindi ko ba nakikita ito na mag-solve, but Lord, I believe, as I resting in you, as I believing in you, as I take, Lord, personally, your promise in me, sooner or later, those problems will vanish. Papakita mo na ikaw ang aking tagapagligtas. Amen po ba? Hallelujah. So the believer's confidence is found not in favorable situation, not in a favorable circumstances, but now in the supremacy and authority in Christ. Sino ba naman, sino ba ang hindi nag-alala sa buhay? Kaya kung isama ni, ilang beses kami nag-alala na sa buhay namin. But we learn to found our confidence in the supremacy and authority of Christ in our life. Until now, pag-usapan namin na mag-asawa, paano natin pag-aralin ng ating anak? Wala pa naman kaming ipon. Sabi namin, Lord, we will rest in your promises. We will rest, Lord God, in your word. Ang sinabi mo sa iyong salita, sabi nga ni David, nung bata ako, sabi niya, ngayon ako'y matanda na, wala pa akong nakita isang anak ng Diyos na naghihirap. David testified the goodness of God. Amen po ba? Katandaan natin, if we are in Christ, mga kapatid, we have a full confidence in Him because Christ is supreme with authority. What situation now in your life that you are threatening, that you are threatened, na para bang ito na yung nagbibigay sa iyo ng matinding bagabag sa iyo? Ano ngayon yung sitwasyon mo sa buhay na parang ito yung laging napapahirap sa iyo o nagbibigay sa iyo ng kapalisahan? Para minsan mag-overthink ka, para minsan ma-depress ka, or sabihin magkaroon ka ng anxiety. Ano ito? Remember now that Christ is supreme and we can now rest in His hand because Christ is supreme with authority. Paul reminds us, Christ who complete us is also Christ who reign over all things. Amen po ba? Yes, we are completed already in Christ, but that's not enough. Remember, Christ also is reigning all over things. Walang bagay na hindi pinamumunuan ng Panginoon sa mundong ibabaw na ito. Can you imagine kung gaano katatag ang ating buhay kay Kristo? Kaya pag ito ay alam natin, pag ito ay nasa puso mo na, nasa isip mo na, masarap kong maglingkod sa Diyos. Amen? Kasi bakit? Imposible hindi tayo pagpapalain ng Panginoon pag tayo ay naglilingkod ng tama at sapat sa Kanya. Imposible hindi natin ibigayaan ng Panginoon pag tayo ay talaga nandoon yung ating full surrender na maglilingkod sa Panginoon. Imposible yun. God is just waiting for us na maging full-fledged Christian para sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Likas sa tao na maghanap ng tunay na kaganapan sa kanyang buhay. At kadalasan,
Ito yung kanyang hinahanap sa mga tagumpay, sa kayamanan, sa relasyon, sa kanyagan, at iba pang mga bagay na inaakala niya makapagpupuno sa kanyang buhay. Ngunit, gaano man karami ang ating nakamit, may bahagi pa rin sa puso natin na naghahanap ng tunay na kasapatan sa ating buhay. Mga kapatid, malinaw po ang mensahe ng Colossians chapter 2 verse 10 na ang hinahanap ng mundo ay matatagpuan lamang sa piling ni Kristo. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na magiging ganap lamang tayo balang araw, kundi sinabi niya, tayo'y ginawang ganap na kay Kristo. May sinabi ng Bible na pag ikaw ay sumunod sa akin, unti-unti ka magiging ganap. No! Once you believe already in Christ, you are already full in Him. Sino po dito nakatry ng mag-solve ng jigsaw puzzle? Lahat po siguro tayo. Pero baliwala yung puzzle na yan. Kung meron isang nawawalang part. Baliwala. Parang hindi ka fulfill. Ang ganda na. Kaso nga lang, hindi mo mahanap yung isa. Ano yung po sa bagay, meron mong kaibigan na ang kanyang negosyo, yung picture mo, pwedeng gawin jigsaw puzzle. Meron po siya, si Kuya Victor. Tama niyo. Ay, imagine, binubuo mo yung picture mo na naka-smile ka, tapos ang nawawala pa yung sa bandang ngipin. Di ba? Oh, Lord, I'm not fulfilled to my picture. Lahat na nabuo mo na. Yung background mo, na napakaganda. Kaso nga lang, hindi mo mahanap yung isang piraso kung saan doon sa ngipin mo. Kaya tulad mo, tinignan mo yung jigsaw puzzle mo para kang bungi. Mga kapatid, si Kristo ang kasapatan natin. Wala nang iba. Amen po ba? Nawa po ang KCP Filipino Church ay matuto sa buhay na ngayon na walang ibang magpapasaya natin kung hindi si Kristo. Walang ibang magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan, tunay na kabuuan ng ating buhay, kundi si Kristo naman. Mga kapatid, the Bible tells us, ikaw ay already buo ka na. You are already full in Christ. Kailangan lang patuloy tayong ilakad, gawin ang kalooban ng Panginoon. Align ourselves to the Lord para patuloy nating maranasan ang kabuuan ng ating buhay. Hallelujah. So, tayo ay tumayo at manalangin sa Panginoon. Let's continue to seek the Lord in our life. Isa po sa mga bili ng Panginoon at ginagawa ng mga unang mga mananampalataya ay yung patuloy po na magpalakasan po sa bawat isa. Napakahalagang bili ng Panginoon. Sabi ng Apostol Pablo,